Kapag ang isang tao ay gustong gumala, walang pero-pero yan. Talagang pupunta niya ang gusto niyang puntahan. At kahit umuulan pa yan, ay talagang susuungin yan ang malakas na ulan. Kaya ito na nga at naisip na naman namin ni Habi na gumala kami. February 13 yan ang aming biyahe. Kaya naisipan namin pumunta sa Legazpi, Albay. At syempre dahil motorsiklo nga lang ang gamit namin, syempre bumili kami ng kapote para naman may panglaban sa ulan habang bumabiyahe. At kahit na maulan, ina-enjoy namin yung biyahe. Nilalamig na ako sa mga oras na yan, kaya ito, dumaan muna kami sa maliit na karenderya para kumain. Napansin ko lang na ang specialty nila ay kalderetang kambing. Eto na nga't umorder na kami ng makakain. Siyempre, gusto naming tikman yung specialty nila na kalderetang kambing. Pero habang kumakain kami, napansin ko din na may mga sungay ng kambing na nakadisplay sa kanilang dingding. O diba, unique naman. At pagkatapos nga namin kumain, tuloy ang biyahe. At syempre, napakalakas talaga ng ulan, ayaw magpapigil. Parang kami, kahit pa umuulan ng malakas, tuloy lang ang biyahe. At ito nga, nandito na kami sa Naga City. Napansin namin na kami lang yung tuyo at nakakapote. Pakiramdam ko tuloy nakatingin sa amin yung mga tao kasi mainit naman sa lugar nila, bakit kami nakakapote. Kaya ang ginawa namin saglit, tumabi muna kami at nagtanggal kami ng kapote. Tuloy ulit ang biyahe. Syempre dahil mainit na yung panahon, yung damit namin na nabasa kanina ng ulan natutuyo na. Kanina sobrang giniginawa ko dahil mahangin at syempre malakas yung ulan. Pero ngayon napakainit na. At hindi kalayuan talagang natatanaw ko na ang Mayon Volcano. O diba? At dahil mainit nga at nagpahinga muna kami. Kumain kami ng halo-halo sa isang maliit na tindahan. Talaga namang ang sarap ng halo-halo nila at piniritong saging, sulit na sulit. Pagkatapos namin kumain ng halo-halo, syempre tuloy na naman ang biyahe. At akala namin hindi na uulan, pero nako, inabot na naman kami ng napakalakas na ulan. Kaya yung damit namin ng tuyo na, nabasa na naman. So naisip namin na humanap na muna ng malapit na matutuluyan. At nakita namin itong lodging house na to at nagpahinga muna kami dito. Ayan nga yung video na to, nakasabit na yung aming mga damit, yung helmet at bumili na rin kami ng pagkain. Sa mga oras na to ay hapon na, kaya naisip namin na magpahinga na lang muna. Dito na lang kami magpalipas ng magdamag at kinabukasan na lang kami gumala. So ayun na nga at kinabukasan ay tumulak na naman kami, pumunta kami doon sa gusto naming puntahan. Syempre yung Cagsawa Ruins Church na talaga namang akala ko sa libro ko lang makikita. At syempre nagsimula ang araw namin sa pagmumotor. Ayan. Medyo kinakabahan ako sa pagdadrive pero sabi ni Habi, kaya mo yan, andito lang ako sa likod mo. Talaga namang napaka-supportive. O diba, san ka pa? At isa pa, syempre may guide naman kami. Sabi sa amin, sundan nyo lang kung saan ako dadaan para na din sa safety ninyo. Sa mga oras na yan, dumidilim na yung langit at medyo umaambon na. Kaya naghanap muna kami ng masisipungan. Ito na nga at inabot kami ng napakalakas na ulan. At ilang sandali pa nga tumigil na rin yung ulan. Kaya itinuloy na rin namin ang aming pagmumotor. At huminto nga muna kami sa lugar na to para silipin yung Bulkan Mayon, pero napakaulap talaga. Kaya hindi namin siya nakita. Kaya nagpasya kami, sabi namin tara bumalik na lang tayo bago pa tayo ulit abutan ng malakas na ulan. Ayos na ayos, enjoy. Pero nagustuhan ko kanina yung yung pagmumotor natin dun sa kasi talagang yun. Ang tawag dito, may thrill. Oo. Hindi lang siya basta thrill. Thrill na thrill. Thrill na thrill. Napakaganda na diya. Kahanga-hanga. Eto na nga at gusto ko makita yung loob ng farm nila, kaya pumasok kami dito sa loob ng farm. Nakapasok na kami dito sa loob ng farm. Tapos, mura lang naman yung entrance, 20. Tapos may free pa na chichirya, Hindi chichirya. Pampakain sa tilapia. Ayan, papakain kami ng tilapia.
medyo nagpakita na yung araw. Kaso lang, maulap pa din dun sa tas ng bulkan. Hindi namin makikita talaga yung bulkan. Kasi maulan kanina. Pero okay lang. So, yung pagkain ng mga tilapia, pakainin natin ng mga tilapia. Hindi daw namin yan nahuhulihin pero kamay yung gagamitin. Hindi pa mingot. Ayan. Ayan yung fish pan. Saan yung papakain natin? Doon dito kayo. Ang linis, ang ganda-ganda. Ayan. Yung nila, yung bagong tanim nila, yung garden nila. Kasi ayan yung hello mayon. Ayan, nakalagay dyan. Kaya lang yung mayon talaga. Natatakpan ng ulam. Kaya hindi ko kasi makita ngayon. Pero siguro mamaya, baka magpapakita na sa amin. Akalahati lang kasi nakikita yung dulo, hindi makita. Dito kita videoan. Ayan na yung mga isda, oh. Pakainin na natin sila. Hindi malabas, walang connector ng butas. Ayan, magpapakain ako ng tilapia. Ito sila. Ayan. Ayan, oh. Nag-aagawan. Lalaki. Sige na, ready na. At hindi lang tilapia yung meron sila dito, meron ding mga koi fish. Gusto ko yung malaking malaki. Ayun. Anong ginagawa mo dyan, mahal? Nagti-telescope daw siya. Ayan. Telescope. So ako din ay magti-telescope din ako. Kasi siya, telescope ayun. Sinisilip niya yung bulkang ngayon. Dalawa yung bulkan ngayon. Dalawa daw yung bulkan ngayon. Kasi hindi makita eh. Walang makita, malabo. Kita ba? Nakikita mo. Na-adjust ko naman. Baka mahulog yung cellphone ko sa baba. Tara tayo doon sa duyan. Sure ha? Sakay daw kami sa duyan. Napakaganda nga naman ng paligid at talaga namang nakaka-relax. Ang sarap ng hangin at napakalinis ng paligid. Kaya naman talaga binabalik-balikan ito ng mga turista. Sa mga oras na nga ito ay medyo gumanda na yung panahon kaya dumagsa na ulit yung mga tao. At ayan nga, busy sila sa pagkuha ng mga pictures. At kami naman sa mga oras na ito ay nagugutom na kaya inaya ko na si Abby na kumain kami. At dahil lang dito sa Bicol, tinikman namin yung specialty ng mga Bicolano, ang Bicol Express at ang Tinumok. Pero alam nyo ba, 150 ang isang takal ng ulam nila, mapapaulala ka na lang talaga. So ayan, isa na namang magandang experience dito sa Albay. See you next time!